BSED1E, especially Sir Peter. We are the Group 13. So our topic is all about ang mga palayan at ang mga bukirin sa Pilipinas. I am Eric M. Salcedo, together with John Cart Mangolabnan. Ako ang palayan at ang mga bukirin ng Pilipinas. Isang malawak na lupain na luntian, tahimik at tila payapa sa paningin, ngunit sa likod nito ay buhay na patuloy na gumagalaw. Ako ay binubuo ng lupa, tubig, hangin at ang walang sawang pawis ng mga magsasakang Pilipino. Sa loob ng libo-libong taon, ako ang naging tahanan ng palay, ang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng bawat mamamayang Pilipino. Bago pa dumating ang mga modernong lungsod, matataas na gusali at makabagong teknolohiya, ako na ang nagbibigay buhay sa bawat mamamayang Pilipino. Ako ang tahimik na dahilan kung bakit may laman ang hapagkainan ng bawat tahanan. Sa bawat araw na lumilipas, ako ay patuloy na ginagamit ng tao upang magtanim at mag-ani ng palay. Sa tulong ng makinarya, pataba, pestisidyo at ang mga sistema ng irigasyon, napapalaki at napaparami ang ani upang matugunan ang pangailangan ng bansang Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kabuang lawak na lupaing inaani para sa palay ng Pilipinas ay umaabot sa halos 4.7 hanggang 4.9 milyong ektarya sa bawat taon. Samantala, ang mahigit 2.4 milyong ektarya ay tumutukoy lamang sa isang cropping season. Ipinapakita nito na nananatiling malawak at mahalaga ang mga palayan sa bansang Pilipinas. Ang bigas ay nananatiling pangunahing pagkain ng mga Pilipino at isa sa pinakamataas ang konsumo sa buong Asya. Milyong-milyong Pilipino rin ang umaasa sa agrikulturang bilang pangunahing kabuhayan, lalo na ang mga magsasakang araw-araw na nakikipaglaban sa panahon at kalikasan. Sa kabila ng aking mahalagang papel, ako ay unting-unting nawawala. Ang mga palayan ay napapalitan ng mga subdivision, pabrika at kalsadang patuloy na lumalawak. Ang lupa ko ay naaapektuhan. Naapektuhan din ng labis na paggamit ng kemikal at polusyon na unting-unting nagpapahina sa aking kakayahan magbigay ng aning palay. Dahil sa patuloy na pagbabago ng klima, ako ay minsang binabaha at minsan naman ay natutuyuan. Natutuyuan na parehong sumisira sa aking likas na sigla. Kapag bumababa ang ani, tumataas ang presyo ng bigas at ang apekto nito ay ramdam ng bawat pamilyang Pilipino. Ang hirap nito. Kung patuloy ninyo akong babaliwalain, kung patuloy ninyong ipagwawalang bahala ang aking unti-unting pagkawala, darating ang panahon na ang mga palayan na dati sagana sa buhay ay magiging alaala na lamang. Ang mga lupang dati sumasabay sa hangin at ani ay magiging konkreto, tahimik at walang kabuhay-buhay. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na ang tanong ay kung mahal ang bigas, kundi may bigas pa bang matitira para sa inyo. Palagi nating tandaan, napakaingatan ang mga palayan at ang mga bukirin na nagbibigay ani ng palay na nagsisilbing bigas at ating itong ginagawang kanin upang tayo ay may makain. Once again, we are the Group 13. I am Eric M. Salcedo together with John Cart Mangolabnan. Thank you and have a great day.